Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag, nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Miyerkules, pitsa 1 sa buwan sa Mayo 2024. Sangan sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar, ubanikos tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa masanaanda na ito ipadangat kini atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal, atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, starting May 1, tourists pay green fee. Sa Super Balita sa Sunstar, miyembro sa frat gipatay. Sa The Freeman, unperturbed by cases from MCWD and CPA, Rama Ice countersuit. Sa Banat News, sa The Freeman, biktima gipaulanan og bala samtang naglakaw, miyembro sa gang gitipi. Sa Philippine Daily Inquirer, China hits Philippine boats anew with water cannons. Sa Philippine Star, DepEd open to early return to June to March academic year. Sa Manila Bulletin, speed up e-vehicle development according to PBBM. Ug sa Tempo, terrorist group versus government troops. 5 Daula Islamia men killed and 5 soldiers wounded in gunfight. Magatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik kami padangat kaninyo mga balita nga nahipos sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug ato sang paningkamutan nga makahatag taninyog mga live reports kabahin sa mga Labor Day activities karong adlaw. Sa among pagbalik human sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Cebu City Mayor Michael Rama mubaws pagkiha sa mga opisyales sa Metropolitan Cebu Water District ug sa Cebu Ports Authority. Kini human unang gipasakaan og kaso si Mayor Rama sa buhatan sa Ombudsman ug sa Office of the President. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Mubasok pasaka og kaso sa Cebu City Mayor Michael Rama ngadto sa mga nipasaka niya og reklamo batok kaniya. Una nang mipasaka og kaso ang Metropolitan Cebu Water District kun MCWD ug Cebu Port Authority ngadto sa buhatan sa presidente ug sa ombudsman. Kasong abuse of authority, grave misconduct, anti-graft and practices, act of unbecoming officials ang mga kaso nga gipasang at batok kang Rama. Wala hinuon madirekta humuhinga na si Rama kung kinsa ang iyang ipangkiha. Kabisan, magpusot-pusot sa may kaso eh. Gipadayag sa mayor nga human na ang iyang panahon nga siya moduko lang og dili na magpadaog-daog. Wala na hinuon niya ikasorpresa nga mapasakaan siya og daghang kaso samtang nagaduol na ang piniliay sunod tuig. Nya di man na may mo nga magpaot lang ta moduko og magpaot. Okay. Dili na man na to the era of submission which is calculated have reached to a point that we have to be more hingala na to og resolute. Shariza Mayoy, CCTN News. Siling bahin demand sa kuryente gikan sa mga konsumidor may abot nag 2,600 megawatts tungod sa epekto sa El Nino phenomenon. Hinungdan nga ni auhag ang NGCP sa mga konsumidor nga hinay-hinay una sa paggamit og kuryente panahon sa peak hours. Ang kasayuran hatod ni Gia Navarro. Gitumbok sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP nga ang nagkadakong demand gikan sa mga konsumidor ang usa sa mga hinungdan sa pagpatuman og yellow alert status sa Visayas Grid. Sa nanglabi nga mga adlaw natala sa NGCP nga niabot na og 2,600 megawatts ang power demand gikan sa mga konsumidor sa Visayas region. Mas dako kini gikan sa ang normal demand nga hangtod 2,400 megawatts. Maong may resulta kini sa Yellow Grid Alert Status Series nga gipatuman sukad pa sa nang aging mga semana kung diin nipis na ang reserves kung nahabilin gikan sa available niyang capacity. Gitataw sa NGCP pinaagi ni Michael Ligalig nga dili ang iyang kabalakan ang gi-issue nilang alert status sa Visayas Grid. Matod pa niya nga usa lang kini kapahimangno nga ilang gi-issue ngadto sa mga electric companies o cooperatives sa lugar. But this is not something as we have mentioned earlier. This is not something that we should be alarmed about. This is part of our mandate mandated by the Philippine Grid Code that we issue
an alert status or something that we do as a part of our mandate. Karong adlaw gilibkas ang yellow alert status sa Visayas Grid subay sa dugang capacity nga gihatag gikan sa Mindanao. Gisiguro gyapon sa NGCP nga gawas nga maayo ang supply sa kuryente nga ilang mahatag ngadto sa mga managlaing mga power companies ana usab sa maayong kondisyon ang ilang mga planta kon power plants. Maong awhag nila karon ngadto sa publiko nga dili magpalabi og gamit sa kuryente ilabi na sa peak hours gikan udto hangtod na sa sayong kagabihon. Kung mahimo lang gamiton ang mga high-powered nga appliances sa sayong buntag o di baka sa gabi aron dili na makadugang-dugang pa sa nagkadakong demand gikan sa mga konsumidor. Kaya natin na doon natin gawin yung mga trabaho na kailangan natin ng yung mga pumps, yung mga drills, yung mga heavy, masyadong malaking power consumption equipment. Kung pwede natin gawin yan outside 11 to 5 or siguro 11 to 8 ng gabi kasi sa gabi kung walang solar. Ian Navarro, CCTN News. Sa Laing-Bahin Commission on Higher Education 7, mitataw nga ang LGU lamang may magbuot kung isuspenso ba ang klase sa kolehiyo tungod sa grabing kainit sa panahon. Ilang giklaro nga igo lang mag-agad ang mga kadagkuan sa maong abiso. Ang kasayuran, ihatod ni Gian Navarro. Natagamtaman na sa halos tanang mga tinun-an ang grabing kainit sa panahon sulod na sa classroom diin nagkasaka na ang heat index kung gibating kainit sa panahon. Hinungdan nga nagpangutana ang mga tinun-an sa kolehiyo kung apil ba sila sa gipatumang suspension sa in-person classes. Gitataw na karon sa Commission on Higher Education kung CHED Region 7 nga ang mga LGU lang may magbuot kung ilakip ba sa pagsuspenso sa face-to-face classes ang kolehiyo. Matod sa CHED 7 nga ang mga chancellor, university president o susamang kadagkuan sa mga higher education institution mag-agad lang sa mga abiso gikan sa mga local chief executive. Gipatuman nila ang maong protocol pinasubay sa Memorandum Number 15 Series of 2012 gikan sa CHED National Office. Local chief executives or the LGU who will declare suspension of classes because different localities may vary man, so it cannot issue a memorandum that is applicable to all provinces. So it's by province or by local government. Susama usab ang gigamit nga sumbanan kung ugaling adunay bating lakat sa panahon sama na lang sa bagyo. Suma pa sa mong memorandum circular nga automatic kanselado na mismo ang klase sa kolehiyo apil ng graduate school kung ugaling moabot na sa signal number 3 ang bagyo. Gitambagan usab sa CHED ang mga institusyon nga magmonitor pirmi sa mga abiso gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council silang tagsa-tagsa ka mga lugar. Kini aron makahimo na dayon ang mga kadagkuan sa desisyon alang sa kaluwasan sa mga tinun-an. May painumdum usab ang CHED sa mga tungaan nga kinanan dili usab makompromiso ang school calendar days aron sa ingon makapatuman gihapon sila. The higher education institutions are required to submit school calendars in CHED Regional Office 7 at the start of the academic year. They are required. Gian Navarro, CCTN News. Sa Laing-Bahin mga tinun-an sa high school sa mga tunghaan sa Mandaue ni salmot sa Emergency Response Team Capability Showcase atol sa CDRRMO Day. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Bisan pa man nga mga bata pa, gipakita sa mga tinun-an sa high school sa mga tungaan sa syudad sa Mandaue ang ilang abilidad sa pagtubag sa emerhensya. Sa kalihukan alang sa CDRMO Day kaganinang buntag, gipakita nila ang ilang katakos sa medical response o basic firefighting. Sa basic firefighting, gi-showcase ang duha ka pamaagi ang paggamit og fire hose o water bucket relay system. Gi-capacitate sa syudad ang mga tinun-an aron makaresponde kung adunay alarma sa ilang mga tunghaan ug panimay. Future responder. So we're so focused now, we could educate them when it comes to being resilient, prepared on crisis time.
time. So mao na nga kanang focus sa mga schools karon para ingon ani nga activities para ready sila. Kay di man sa takaingon nga kung naay mga hitabo abot dayon ang mga more response. Sa showcase kaganina, 5 ka mga emergency response team sa mga tunghaan ang nagdigi. Mao ang Kasili, Labugon, Opaw, Magikay ug Basak. Matud sa pangu sa CDRMO nga tanang tunghaan ang gipaubos sa training og preliminaries ug ang 5 mao ang nahimong finalist. As lay kanang maximum time nga gialot na gyud sa pag-perform sa drills. Then after ana naratay cut off mo ang gi-advise na sila pundang. Pero ato sa tan-aw sa nato diha ang pag-execute. Nga waslay mga deviation, procedural deviation nga gibuhat kay importante sa gyud nato ang safety. Si Dr. Bianito Dagatan ang superintendent sa DepEd Mandawi nalipay sa pagpahigayon sa aktibidad. Nagkanayon nga tungod niini mas mahasa pa ang skill set sa mga tinun-an. Even a newly open school, they join. So meaning atong maingon nga when it comes to DRR preparedness or reduction, niyantag ingon ani nga situation, walay grado nga basihan, no grade level. Even if you are in grade 7, you must be ready to respond to any situation. Ang mga tinun-an nga sila si Eugene Saramosing o Kenneth Hermasilia sa Magikay National High School nagkanayon nga unang higayon nila nga ni salmot sa emergency response team. Di more kagod niya, mora ikaw. Okay ram experience nga na siya bago nga ma-add sa mga kuan ba sa mga skill set. Ya, wasa may ibo nga kaya na may nani ang mga challenges day. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, dakbayan sa Lapu-Lapu mopahalipay sa mga PNP personnel nga nagmalampusong nakasakmit og dulan 7 milyones nga illegal nga drugas sa Barangay Buaya. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Mohatag og pahalipay ang dakbayan sa Lapu-Lapu ngadto sa mga PNP personnel nga nagmalampusong nakasakmit og dulan 7 milyones nga gidudahang shabu kagahapong adlaw sa gipahigayon nga buy-bust operation sa Barangay Buaya sa nahisgotang dakbayan. Nasikop sa kapulisan ang usa ka high-value individual ug giilang nga si alias Obeng, 42 anyos, lumulupyo sa Barangay Inayawan, Cebu City. Nakuha kaniya ang heat-sealed transparent plastic nga gisudlan sa 1,025 grams nga gidudahang shabu nga adunay standard drug price nga 6,970,000, usa ka backpack ug usa ka cellphone. Matud ni Mayor Junior Dahong Chan nga dako kini nga accomplishment sa kapulisan tungod kay mando niya ngadto kanila nga sugpon ang pagsulod sa illegal nga droga sa dakbayan. Tungod niini mopasa og endorsement ang close-up ngadto sa City Council aron mahatagan og incentives ang mga PNP personnel. Grabe pa ang kamot, no? Dili sa sayon ang trabaho labi na nining na drugas, no? Ila sa girisgo ang ilang kinabuhi kay ang mga nagnegosyo mga inani doon na sa igong kapasidad na muhimo o dili maayo na matang, no? Gibutyag sa mayor nga pamaagi kini sa dakbayan sa pagpakita sa ilang suporta ngadto sa mga kapulisan. Samtang gibutyag usab ni LCPO Officer in Charge Police Colonel Ali Baron nga sukad sa iyang paglingkod isip OIC, mao kini ang pinakadakong nasakmit. Sigun pa niya nga kini resulta lang sa ilang hugot ka kampanya batok sa illegal nga drogas. 3 weeks na ako nasa sa ICD rin, and then this is the first kada po accomplishment sa atong mga intel units sa diri sa city. This is a resource sa akon kung yung relentless na aggressive campaign against illegal drugs base na po sa programa sa atong halangin nga mayor na iyagin tagaan o buwan nga pahigos lang din kumpanya sa drugas. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga gatong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sayri 47. Mubreak ta karong taod-taod sa atong pagbalik atong paningkamutan nga mapadangat na ang latest nga updates kabahin sa mga kalihukan sa gawas kay holiday karon, Labor Day, apan bisag holiday sayod banta nga matag Labor Day. Doon na sa mga ipahigayon nga mga lihok protesta ang nagkadaiyang mga grupo alang usab sa nagkalain-lain nga mga kausa. Sa mong pagbalik na, human sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kog lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano ko itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing paagi
aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Basay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan kanato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug nining tungura atong dawaton ang live report gikan usab sa tong kaubanan nga nag-cover karon sa mga kalihukan alang sa Labor Day. Niyas tong linya karon si Sheriza May. Uy, Sheriza, may buntag ug kumusta man din ha? Maayong buntag Malu. Ug maayong buntag sa ato ang mga viewers ning mga orasan na at dire sa may Fuente Osmeña Circle kundi nagpahigayon karon ang Ama Sugbog EMU ug mga lain-lain na nga mga produktibong pundok sa ilahang pagselebrasyon isip kini sa pagselebrasyon sa Labor Day. Gani ato sa ilahang mga panawagan karon ang paghatag og dugang 150 pesos nga sweldohan ngadto sa mga minimum wage earner. Ato sa makita ang uban nga ang lain-lain nga ilang panawagan ngadto sa gobyerno mao na sad ni ang ilahang rehabilitation sa mga ilabi na kana sa panawagan sa ang mga piston ug uban pa. Gani ato makita karon diri malunga ubay-ubay gyud ang mga tawo ang naa karon diri. Kunya ato ang hinabion diri ang pipila sa mga tao dire nga ni tambong nga kinahanglan depensahan ang ato ang proteksyonan ang ato mo sulod sa ilang trabahoan. So usa ni Mamalu ang atong nadunggan nga ang ilahang pagdepensa sa katawhanong patungod sa ato ang mga trabahante dinhi sa rehiyon ilabi na gyud sa nasod. So mo kuanda dire mo labang ta sa lain. Yes, Mamalu. Oo. Kanang kay bawas ako natakong kanus unsang orasa nagsugod ang ilang kalihukan ug daghan ba ang mga tao dinha sa Fuente Osmeña ug asa sad sila gikan human dinha? Dire na ubay-ubay gyud karon ning mga oras sa Mamalu kay ganina sayo sa buntag mga alas 6 nagtapok na ni sila ngadto sa Plaza Independencia gani ang ato ang kauban nga si Kuya Bruce nagkuha na ni dito og kanang support kay gikan dito sa may gikan sa plaza nagmarsa ni sila paingon diri sa Maidan Colon unya nagtapok na pod diri nagabot-abot sila dinhi sa Fuente mo ni diri sa Fuente ato makita gyud nga ubay-ubay
nga grupo, lain-lain nga grupo sa mga progresibong pundok ang naa dinhi atong makita dinhi gani mamalo ang Bayan Muna, NUPL, naasa dinhi ang Amasuko KMU ug uban pa nga mga pundok mamalo. Oo. Shariza, kanang kung dunay mga cost-oriented groups, maka-estimate ba kag unsay gidaghanon? And kung naamang gani specific number, unsa say gidaghanon sa atong kapulisan nga niabag usab diha sa pagpatunay sa kahapsay kalinaw? So far mamalo at natin nakita karon diri nga mga kapulisakop sa atong mga kapulisan, pero distansya ra ni sila o gihatagan lang ni sila og lugway ang mga progresibong sa ako ang nakita mamalo ni abot yun silang mga 300 ngadto sa 400 sa mga pundok ang anaa karon dinhi kay ubay-ubay yun sila nga nagtapok dinhi alang sa ilahang lain-lain nga panawagan na mamalo. Oh, so doon ako'y nakita sa tong video no nga ang uban nanawagan batok sa tsa-tsa, unya doon na say uban nanawagan parte sa pag-uminto sa sweldo, pero doon ako'y nakita din na Shariza nga doon ay mga bata nga nanguyo. Yes, mamalo na ato yung mga bata dinhi, mga menor de edad pa ni ang ilahang ipauban gani atong nakita nga ang ilahang gidala nga placards diri mao ang kaning sanlakas nga grupo nga ang ilahang gipanawagan gyapon kani gyud ang pagpasaka o pag-umento sa sweldohan sa mga minimum wage earner. So gawas ni anang mga minimum wage issues, unsay role sa mga batang gagmay din ha, Shariza? Mao ni ang ato ang hinabion, ma'am, ang mangutana ta diri. Kinsa inyong representative, ma'am, sa Sanlakan? Ato ning hinabion, ma'am, ato ang representative. Nadiri, ma'am. Sir, maayong buntag. Live ta karon sa Hello Cebu sa CBN. Kauban nato po si Ma'am Malu. Sir, ano sa pangalan, sir? Chody Navea. Ako ang Secretary General sa Sanlakas niya, acting chair sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Sir, atong nabantayan, sir, nga kanang naay mga minor de edad nga ato ang nakauban karon dinhi nga nagpolicy ni nga dyan, una, malagi klase karon din nila mabiyaan ang mga anak sa balay. So it's their responsibility basta dili lang i-frontag doon sa init tagaan og pagtagad ang mga bata. Nakahibalumi ana gi-briefing na mo sila basta naay musuhito sa ilahan, naay guardian nga mo ensure nga maproteksyonan pud sila. Nya di sila ibutang sa front sa mob. So sa inyong panawagan, sir, atong nakita din kasagaran ng panawagan din ang pag-aumento sa sweldohan sa mga minimum wage earner. Yes, it's high time. Grabe na ang inflation. Unya sige taas ang palaliton pero ang sweldo nag-anam og kagamay ang iyang kantidad. So dili na tama. So dapat og naaga okay lang ang mga mamumuo immediately ihatag na ang 150 pesos nga across the board wage increase. In fact, isuportahan na namo pero ang tinuod gyud namo nga panawagan ang equivalent sa daily cost of living ang ihatag sa mga mamumuo, ang equivalent sa daily cost of living, and that would be 1,000 plus a day. Muna gisulti sa Ibon Foundation. Mamalo na kay tubang pangutana? Yeah, Shariza, ato lang sa sigurong ipangutana kung doon na ba'y mga nabantayan si Sir Chody nga improvement, no? Kung itandi sa milabay nga mga Labor Day celebrations in terms of the response sa ato ang gobyerno sa ilang mga panawagan. Well, ang kaayuhan karon naghiusa ang mga labor groups. At the same time, grabe na ang realization sa mga mamumuo karon. Mag-unsa naman lang ang imong ipa-aumento, magsigig taas ang kuryente, ang mabuhi na lang tag-iya sa kuryente. Unsa man, di na mukaon ang mga tao, magbayad na lang ta sa kuryente, baling mahala. Unya, grabe ang krisis sa klima, grabe ang kainit sa Cebu. Unsay gusto nato mahitabo? Magsige mig pangayo og regular nga trabaho, taas nga sweldo. At the end of the day, mga matay mi sa kainit.
Asa naman ang balanse sa atong gobyerno para tubagon ang panginahanglan, ang kaayuhan, ang proteksyon sa mga mamumuo. Sir Chody, unsa imuhang awhag usab sa local government units considering nga naa mo sa Cebu karon aside from your calls for national assistance? Well, tama ang proposal nga dayon na atay 150 pesos across the board nga increase. Kunya pangitaan og paagi unsaon nato nga kining bayranan sa kuryente, kining problema sa klima, kining daghang mga matay sa init, kining daghang maapektuhan sa mga baha. Solusyonan na sa gobyerno, tamang solusyon ang dili lang tamang sweldo, tamang solusyon sa krisis sa klima. Salamat Sir Chody sa imuhang pagtubag sa itong mga pangutana karong buntaga, Shariza. Okay, daghang salamat, maayong buntag sa tanan. May buntag. Shariza. Yes, Mama. So kaganina iyang giklaro no nga ang katong mga bata nga ilang kuyog, ilahang mga anak, right? Yes, malukay, matungkal sa Chody na diya nga ang kaning mga bata tungod kay walay klase kunya kanan dili nila mo kung walay mabilitan mo ning uban nila usa nga ilahang nasaputan nga ang mga bata dili ibutang sa atubangan. Pero mo ning karon ato pa sa makita mamalunga wala man sa sila sa atubangan pero nagpuput lang po din sila og mga placard pero tuwa sa likod nga bahin na mamalung. Pero Shariza May, nakasabot ka sila sa punto sa ilang gipangkuptan nga mga placards? Mao na mamalo ato ang hinabion ang mga bata sa dinhi. Ayaw lang ipasulti sa pangan, Shariza, but pangutan alang kung nganong naa sila diha. Sige mamalo. Inday maayong buntag anong ni uban sa dinhi karon. Tungod sa kapait. So, ako sa kapait sa nag-aasa man din mo na. Yes. So, atong naobserbahan diri mamalunong nga kanang dili gyud kaayo sila kahibalo kung unsa ang ilahang gibuhat ang Okay, unsa man sakto ko nga murag naputol ang connection ni Shariza. Palihog ato siguro i-contact og balik no aron atong masayran sad og unsay additional nga response ni Shariza. Sige, samtang nagpaabot ato lang tong klaruho, no? Medyo na worried lang ko adto gamay katong picture sa mga bata. But okay, niya na ba sa atong linya pagbalik si Shariza? Sige, atong ibalik si Shariza, no? Yes, Mama Lu. Yeah, Shariza, sorry naputol imong connection kaganina, but dito ka naputol dapit sa katong pagtubag sa bata nga naa siya dinha tungod sa kalisod. So, mga pila ka bata imong nakit-an, Shariza? Ubay-ubay po din nga mga minor de edad atong nakita karon diri Mamalu. Katong naka-istorya ganina, uban siya sa iyang apuhan kay wala may lain nga magbantay unya tungod sa ilahang kalisod matud pa nga mauli usa sa rason nganong ni uban siya sa iyang apuhan kay usa sa ilahang gyud naging gisinggit kaning panawagan sa gobyerno sa kalisod sa ilahang sitwasyon ngani kung atong nabantayan ngani sa dakbayan sa Subo padayon ang clearing operation sa ato ang city government ila pinagyud dool sa mga kasapaan o kanang mga delikado gani mga dapit dinhi sa dakbayan sa Subo mo nga usasan nila nga panawagan nga kung bubaon sila buot nila nga aduna dayoy relocation site pero sa base sa ato ang nakuha nga impormasyon na gikan ni Vice Mayor Raymond Garcia nga sa pagkaron naglisod yun sila sa pagkuha o kaning pagpangita o relocation site nga dool nga dinhi sa sentro sa dakbayan sa Subo kay matod pa mahal karon ang presyo karon
sa mga luna mo ni nga ang uban ipit nga mo naay relocation site ngadto sa mga bukirang bahin sa Dakbayan sa Subo, dili sila mo uban tungod kay sa naandan nila naa dinhi sa sentro mo ni nga ang uban nanawagan sila nga matagan ko sila og duol nga relocation site mo ni usa sa ilahang mga panawagan mamalo. Okay. Shariza, doon na ba kay mahinabi din nga ground commander o dakong opisyal sa kapulisan o ato sang kumustahon ang ilahang mga pagpangandam dinhang dapita? Ato ning sulayan na mamalo kay ang ato ang kapulisan wala diri ang ilahang mga opisyalis pero naay mga pipilasad nga mga kapulisan diri nga gipanglipay sama sa ato ang traffic enforcement unit o ang mga personnel sa nato gikan sa station 2 wala tay nakita dinhing officers nila kay gani karon pong adlaw mamalo isip sa selebrasyon sa Labor Day ang ato ang Cebu City Government sayo sa ganinang buntag yung mga alas city sa buntag nagpahigayon sad ni sila og fun run walk gikan dire sa Fuente Osmeña Circle paingon dito sa may Cebu City Hall maning karon gikan dire sa Fuente moadto pud ta sa Cebu City Hall aron pud isaksihon ang kaning ilahang selebrasyon sa Labor Day mamalo. Okay, so nagkuan sila lahi pod sila kalihukan ang Cebu City Government unya mahugog nagsugat sila Shariza? Yes, mamalo kay gikan sa may plaza niadto ning mga progresibong pundok sa may Kulon unya dayo nila host dire sa may Fuente Osmeña Circle. Samtang ang ato ang Cebu City Government gikan dire sa Fuente Osmeña Circle nag fun run walk pod ni sila paingon pod gikan sa Fuente paingon pod ngadto sa Cebu City Hall nga gipanguluhan sa ato ang mayor nga si Cebu City Mayor Michael Rama ug ang ato ang mga partner stakeholders lakistaw sa kaini ang atong mga opisyalis sa kapulisan na mamalo. Shariza, would you know kung kinsay mga ni-appeal sa ilahang fun run sa Cebu City Government? Halos tanan nga mga empleyado mamalo gani doon ay mga gipang-invite po ng mga partner stakeholders sama sa ato ang mga national government agencies o uban pa mamalo. Kinsa nga mga representatives from national government agencies, Shariza? Sa atong nakita mamalo kaganina naa dito ang ato ang kaning DepEd na ay or representative ni gikan mismo sa Cebu City nga DepEd nga division naa ang ato ang PNP, naa ang ato ang AFP ug ang mga uban pa mamalo. Okay. Sige, dagang salamat Shariza unya kung makaabot pa ka basig maka-update sa mga kalihukan din sa Cebu City Government. Sige ma'am, gikan dire sa Maya Fuente Osmeña Circle kini si Shariza May Uy. Dagang salamat mao kadto si Shariza May Uy sa iyahang live report no kabahin ni ining ongoing karon nga mga lihok protesta sa nagkalain-laing mga militante ug mga progresibong mga pundok subay usab sa mga kasaulugan sa Labor Day. Arita sa dugang hisgutanan. Okay. Sa Cebu City, katong gihisgutan ni Shariza kaganina, doon na tayo nakita sa mga updates na no sa Public Information Office sa Cebu City Government del palihog kog tan-aw del akong gisend nimo ang mga pictures aron ato asang mapakita dinhi. Karon sabni dunay gipahigayon kaganina sa iyo gisugdan ang Labor Day Fun Run gipanguluhan ni Mayor Michael Rama na tumong niini ang pag-promote matud pa sa fitness ug healthy living among the public. Ang mga kalihukan nagsugod alas 6 kaganina, nakakita kinig ubay-ubay nga turnout sa mga partisipante, lakip na mga empleyado gikan sa Cebu City Government. Ang maong fun run nagsugod sa Fuente Osmeña Circle paingon sa Cebu City Hall ug miagi usab sa pipila ka mga landmarks sa Dakbayan sa Subo. Ang mga participants mga kasagaran ani mga syempre mga empleyado sa gobyerno lain sa kay mga empleyado dinhi mga empleyado sa City Hall mga adto lang gyud siya imbis nga
mag-relax sa balay nga holiday man ron. So naa sila dito ni unong silang Mayor Michael Rama sa fun run, no? O niya si Mayor Michael Rama mo'y nanguni ini niya kini nga Labor Day fun run andan sa nila nga duna sa gyoy himuon kada tuig nga pag hinumdom, no, sa ating adlaw sa mga mamumuo. So kita sad ko dito ilahasang gibutang ito Barug Rama Team, di naman to Cebu City Government, ang gibutang Barug Rama Team joins Labor Day celebration May 1. So bay-ubay ni sila, naasad nga to ako nakitaan sa picture murag na si Attorney Colin Rosel, naasad dito yung ubang mga staff, no, tung susihon kung naabay ikuyog aning mga opisyales sa kanang Cebu City Government labi na sa City Council, but most likely doon na sad ni mauban. Kita ko dito murag naa nga to si Colonel Ireneo Dalugdog kay kuan man siya head sa Cebu City Police Office, sige paadto sa ding Mayor Mike, no, so na mga kapulisan nya na for sure nagzumba ni sila, nagsayaw ni sila nya, naglakaw dito sa kilid sa BRT nya, lahos nga to sa kuan sad Puente Osmeña, nagtapok doon na mga kalihukan. Diha sila nagsugod sa Fuente, nga naglakaw sa dayon sila paingon na ngadto sa Plaza Independencia matod pa. Of course, nakakita ta na si Ate Rockstar, si Ma'am Raquel Arce. Mausab ni ang nakita na to nga ni assist dito sa maong kalihukan ni kuyog usab sa paglakaw paingon ngadto sa Plaza Independencia. Unya muragwa man ni kaluya-luya sa Mayor Mike kay gahapon pag gani porte paging sayaw ani ngadto sa kasibianan ni sayaw to og dasmagi emergency porting sayaw niya karon mata na sag sayo fanra na pod. So mao na, no, usa ni sa mga pamaagi ni Mayor Michael Rama ron ipakita sad sa mga tawo nga importante kaayo ka ng healthy ang imong mayor. O niya paghuman ilahang finish line ani atubangan sa Cebu City Hall. Mura sila na ay foam party. Nag-foam party sila dito. Kaya na, may mga buwa-buwa. Nag-foam party sila at tubangan sa Cebu City Hall. Ug mausad ni naghingpit sa ilahang kuan. Mo ko kabantay, nakabantay model. Murguang ko nakabantay nga na ay mga konsihal ni Kuyog. Uban basag ka ni mga konsihal, mo ko kabantay pud. I don't know. Tanaw na to, no? But maunang mga kalihukan ron. Unya, now, medyo na bothered lang ko kaganina sa kato-ato nakita mga bata nagdag mga placards ba. I don't think they are in the right age and mindset nga makasabot kung unsay angay nga kana unsay ilang gibuhat dito gani, but kung mao toy rason nga gikuyog ra nila ilang mga anak kay matud pa way makabantay niya way klase okay, pero murag di sad siguro to me ba lahi rasad. But anyway, inyuham ng anak. I just hope nga kanang dili lang pud nato gamito ng mga bata for whatever purposes we have. But tinuod man sa ningong tong bata, tungod sa kapait ko, no. Sige. Unya anam tay oras ato sang ipadangat kining giandam ni Tatay Dodong nga niyang pulong ug kinabuhi. Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lubong. Busa kinanglan magmaigmat kamo sama sa bitin ug magbalubo sama sa salampate. Kini ang gisulti ni Jesus diya sa Mateo 10:16 ngadto sa mga apostoles. Unsa may iyang gipasabot nini? Kung datong pamalandungan, kining maong sugo ng kinanglan og balansi sa unang-una. Ang bitin maalamon ug lantip kayo ang mga mata. Dali nga makaton. Samtang sa lampate, usa ka inosente ug malumong nga mananap. Atong hinumduman nga ipadala kita niya ngadto sa panon sa mga lubo aron kinanglan magpakakarnero usab kita. Kung dili kita makamamumulan sa atong mga kinaiya, lagmit ka madala kita ngadto sa kalibutan. Kung saan ito pagsangyaw bahin sa ipamulong ni Kristo, kung dili kita kamao mo paubos.
mo kini ang unod sa atong panultib. Kitang tanan gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo diya sa atong trabahoan, sa atong mga silingan, ug ngadto sa mga estranghero. Maigsoon, mao kani ang pulong nga maghatag og giya kanato karong adlaw. Magampo kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Langit mo nga mahal, nangayo kami nga imo kaming hitsason sa among pag-alagad kahimo. Himuwa nga magbalampuson kami sa among tahas dinis sa imong hinimong kalibutan. Ayaw itugot nga madala kami sa litag kadto sa kagitgit. Naunta kanunay kami naas sa imong kiliran. Kining tanan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak ka si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulmanon. Dagang salamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat atong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Dagang salamat usab sa ato ang live report gikan ni Shariza May Uy ug siyang cameraman nga si Bruce Labastida. Sa ngansang partner nga si Manny de los Santos Rabacal, ako niyong alagad sa kahanginan Malu, Inocando Tabar. Salamat sa iyong papakig-uban sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,